Mere. Una ilang election na po ba kayo na nagsagawa ng survey before election day? Tapos, ano po yung naging resulta o sabihin na natin yung po bang mga survey results ninyo, majority of them na nasa top 12 ay lumusot ba yun o nakaposisyon sa kanilang position po ngayon as senator or party list? Magandang question po yan. We started 2019, we started 2018 talaga. We started helping Batangas West, Jeffers Green, then nag-practice po kami 2019. May mga tanungan po kami for local elections. Hindi ko na po pwedeng sabihin kung sino. But hindi pa kami nag-publish noon. Nag-publish kami 2022. Senatorial results, nakuha po namin 10 out of 12. Nakuha po namin. Yung dalawa po doon are outliers driven by social media engagement. In terms of the presidential survey, nakita po namin yung pagbaba ng voter preference ni Yorme. Mula doon sa pag-angat niya, hanggang sa unting-unting pagbaba, nalipat lahat ng voter preference niya sa nanalo po, Presidente Marcos. So yun po, and ngayon po, kung titignan po natin dito, if we're going to compare our top 12 with the top 12 of the recently released Okta research, parehas lang po siya. Iba lang yung rating ng iba. Si Secretary Benner Abalos, 8 to 16 sa Okta research. We study those things. Sa amin po, 7 to 12. So ganun po yung kit niya po namin. So track record, sabi nga po ni, idol po natin yan, si Professor Ranjit and si Professor Tito David. Sinashoutout ko yung kalaban namin dito. We're friends naman. Competitors, friendly competition po yan. Sinashoutout ko po kanila kasi ang basihan po ng isang survey firm ay yung accuracy ng data. Kung ilan yung nanalo. And tama lang po sila, wala na po nakakuha 100% eh. Babalik po ako sa example ko kanina sa SWS and Pulse Asia. 10 out of 12 din po sila noong 2022. Hindi po nakuha si Mayor Binay and Nick Sapa. If I'm not mistaken, it's Speaker Roque. But I need to check po sila. Pero 10 out of 12 din po sila. Yun po. Yes, ma'am.